At nagpatuloy na nga kami sa paglalakbay. Pero sa di inaasahang pagkakataon, kasama pa ang taong sa pagtitinda ng balot, ay mortal kong kaaway. Ang kaso, wala naman akong magawa. Dahil siya ang pinili ng mutya ng Hunyango para maging gabay. Ay, nakakaurat dahil sa haba ng biyahe namin, para kaming may kasamang iba't ibang tao kada sakay. Buti pa yung mutya ng Hunyango, marunong makisama kay Ngango. Samantalang ako, eto, parang pugo. Naglalakad kahit ang kakayahan ng mutya ko ay makalipad. Kakainggit talaga. Tignan nyo, parang magtropa lang. Sinasabayan yung kalokohan niya. Parang timang. Pero yung sa akin, di ako mapagpikyan. Kahit isa lang. At pagkatapos ng 2 araw na biyahe, andito na kami. Oo, 2 araw. Nakatira kasi kami malapit sa bundok Banahaw, sa probinsya ng Quezon, kung saan ang ermitanyo na si Tata Berto at ang mga Hunyango ay naroon. Malapit to sa bundok ng Makiling kung saan si Tampalina nanggaling. Buti na rin talaga at nakasama tong si Ngango. Kahit papano, meron siyang pera para sa pamasahe kung saan kami tutungo. Nadagdagan pa nga ang utang nga ni. Mukhang hindi papayag to na ang parte niya sa makukuha naming ginto ay kukonti. Paano ba naman? Sumakay kami ng jeep, tapos sumakay ng bus at napakahabang biyahe sa barko. At ngayon, narito na kami sa lugar na pinamumugaran ng mga sirena na nagbabantay sa mutya ng dagat. Ang napakagandang isla sa Visayas. Walang iba kundi ang Guimaras. Wow! Anak ng mutya! Ang haba naman ng biyahe! Nakakapagod! Oh wow! Ikaw pa napagod ah. Halos bumaon ka na nga sa balikat ko eh. Nangano ka eh, ha? Masalamat na lang kayo. Meron akong pera mamasahin natin. Kung hindi tayo makakananin nito. Oo na. Tsaka, wala ka namang magagawa kasi kailangan mo talagang sumama. Dahil nasa iyo ang mutya ng Hunyango, nakakailanganin natin sa pagkuha ng mutya ng dagat sa mga sirena. Mismo, ako niyang mahala niyan. Dahil ako si Ngango, ang ngamay ng mutya ng Hunyango. Sus, porke nagagamit mo lang yung mutya mo, akala mo na kung sino. Sus, porke nagagamit mo lang yung mutya mo, akala mo na kung sino. Aba, loko to ah. Huwag mo nga akong gayahin. Ama, loko nyo ah. Huwag mo nga akong gayahin. Oh, may ganyan daw ah. Paano di ako matatawa? Ingungo ka pa rin. Oo nga no, makinga nga nun. Nga lang ama, ang amanyalihan yung mutya ng Hunyango eh. Ngayang magpalit ng anyo. Magpalit lang ng anyo, pero hindi ng boses. Kaya kung gusto mong magtagumpay sa pagpapalat kayo mo, huwag kang magsalita. Isa pa, ngayon ko lang naalala, hindi ka nga pala pwedeng magpalat kayo sa imahe na hindi mo pa nakikita. Kaya, hindi ka makakapagpalat kayo bilang sirena. Pero, makakapagpalat kayo ka bilang Hunyango. Ang mga Hunyango ay malalapit sa mga sirena. Siguradong tutulungan ka nila kapag nakita ka nila bilang isang Hunyango. Oh, ano bang gagawin natin?
natin? Oo, nanin. Ito ang plano. Aantayin natin ang takip silim. Paglubog ng araw, magpapalat kayo bilang isang hunyango. Magkunwari kang walang malay upang isipin nila na kailangan mo ng tulong. At pag ikaw ay kanila ng tinulungan, tsak na dadalhin ka nila sa kanilang kaharian. Sinasabing ang kaharian ng mga sirena ay nasa isang lihim na kuweba dito sa Guimaras. Doon mo hahanapin kung saan nakakupli ang mutya ng dagat. At kapag nakuha mo na ito, tumakas ka ng palihim. Magbalat kayo bilang isang katulad kong labanan. Sandali. Nasaan kayo nyo sa plano? Nasa Pangpang. Magtatago sa mga bato. Aantayin ka naming makabalik dito. Hayop na yan. Ako lang mag-iha. Malamang, ikaw lang ang may kakayahan na magbalat kayo. Kaya mo na yan. Alangan naman si Tasha, hindi nga magamit yung mutya ng agila eh. Sige, idiin mo pa. Nangano ka eh. Ang sakit ah. Oh, Lasso, ikaw na nga lang. Bala ka dyan. Di nga ako ang pinili eh. Ano ba? Ipagpapatuloy pa ba natin yung plano? O ibabalik niyo na lang sa akin ng mga mutya na makauwi na tayo? Ano man yung minasok ko? Sige na nga, sige na nga. Oh, nabos. Ganun lang ang plano. Kailangan mo lang magantay hanggang sa lumitaw ang mga sirena at tulungan ka. Pero, paano kung mamuning Lasso yung plano? Hindi yan. Akong bahala. Bakit ang tagal ng mga sirena na tulungan si Ngango? Huwag mo muna akong kalabitin. Pinagmamasdan ko ng maigi si Ngango. Sinabi na nga ako. Sana, parte pa ba ito ng plano? Ano sa tingin mo? Sabi ko sa inyo eh, mamumuning Lasso nyo eh. Magsitahimik kayo. Ah! Sino yun? Tanggalin ang mga piring sa kanilang mga mata. Wow! Isang gabay ng mutya na nagtangkang manlinlang sa mga sirena upang ito'y tulungan. Isang mortal na nag-aabang sa botohan. At isang lambanang taksil tumutulong sa mga taong ito na sumisira sa kalikasan. Anong pumasok sa inyong isipan upang manghas na gambalain ang aming angkan? Sagot! Siya po talaga ng plano ng lahat. Nakikinig lang naman po ako kanina. Hindi ko naman alam kung ano sa gawin. Nag-aabang lang naman po ako sa batuhan. Wala naman akong ginagawa. Ito kasi pa plano-plano, mali-mali naman. Tahimik! Isa-isa lang. Ikaw, Lambana. Dahil ikaw ay katulad naming mga sinag. Magpaliwanag ka. Patawarin po ninyo kami sa aming kapangasan. Ako po ay isang labanan na naglilingkod kay Maria Makiling upang kunin ang mga mutyang pakalat-kalat kung saan-saan at dalhin ito sa kanya upang mapangalagaan nang sa gayon ay hindi ito mapunta sa mga maling tao,
lalo na sa mga aswang na nagtatangkang kunin ng mga ito. At isa rito ang mutya ng bahaghari. Mapanganib na makuha po nilang mutya nito. Kaya para makuha ang mutya nito, isa sa kinakailangan po namin na yung mutya ng dagat na nasa inyong kaharian. Kaya kung mamarapatin po ninyo, nais po namin hiramin ng... Bukas na bukas, pagsapit ng bukang liwayway, itapon sila sa pusod ng dagat at hayaang malunod sa tubig alat. Ay, teka. Ang OA naman po ng parusa niyo sa amin. Hindi pa pwedeng ibalik niyo na lang kami sa pangpang? Please. Narinig niyo ang utos na aking binitawan, hindi ba? Buo na ang aking pasya. Yan naman na. Hindi ko na kayo hinunyan. Nag-anyay niya lang sana ako na bumalik kayo. Ate Dinas, teka lang po. Anong kahangalan ang sasabihin mo, Gong? Aking bunsong kapatid? Kasi baka, kung pwede po... Pinunong Dinas, may malaki po tayong problema. Ilang oras na lamang at magaganap na ang paglalaho ng buwan. Lunar eclipse yung tinutukoy niya, di ba? Aba, malay ko. Ang yaning namang mangyalina ng mga no? Magigising na ang natutulog na dambuhala. Muli siyang babangon sa kanyang pagkahimlay upang magasig muli ng lagim sa mga tao. Kailangan na niya kayong magkakapatid. Kailangan na niya ang inyong mga tinig. Hindi maaari. Manatili kayo sa ating kuweba. Siguraduhin nasa maayos na kalagayan ng lahat ng mga sirena. Gong, huwag na huwag kayong papalaot sa dagat ng ating mga kapatid. Ako na ang bahala. Pero, Ate Dinas, kaya mo po bang mag-isa? Hindi po ba dapat kasama sila Ate Pia at Karel? Sa tingin mo ba ay makakatulong pa sila sa akin kung ganyan ang kanilang kalagayan? Maging ikaw man na dapat kong katuwang ay hindi pa handa. Kaya sino sa tingin mo ang aasahan kong makasama? Wala. Paano naman po ang mga dayo? Kung mamarapatin po nyo, baka pwedeng... Ano man ang nais mong sabihin, hindi nito mababago ang aking desisyon. Mayroon akong kakaharapin na mas malaking problema kaysa sa mga dayong niya. Mga bantay, huwag ninyo silang hayaang makatakas at makuha ang mutya na ating pinangangalagaan. Dahil bukas na bukas, sila ay lulunurin sa tubig alat pagkatapos kong harapin ang dambuhala sa dagat. Uy! Nagdadasal ako. Huwag nga mangulo. Hindi na tayo dito makakalis ng buhay. Eto na ba ang katapusan natin? Itatapon tayo sa dagat tapos kakainin tayo ng mga... Ay, pati Pasensya na po. Nagulat ko po kayo. Ikaw yung bunsong kapatid ng pinunong sirena, di ba? Ako nga po. Ang pangalan ko po pala ay Gong. Ito nga po pala ang aking mga nakakatandang kapatid. Si Ate Karel at si Ate Pia. Si Ate Dinas po yung masungit na nakausap nyo kanina. Mukha namang mababait ng mga sirena tong mga kapatid ng pinuno. Parang siya lang yata may red tide sa kanila eh. Oo nga, sabihin mo, palakasin na lang tayo. Tapos, imingay na rin nila sa atin yung mutya. Ay! Ano pong sabi niya? Wala. Huwag mo nang intindihin. Ako nga pala si Tumpalina. Isang lambana. Ako naman, Hingango. At ako naman si Tasyo. Hindi naman pala lahat ng sirena ay mababagsik katulad ng kapatid nyo. Hindi naman po talaga. Katulad rin kami ng mga ibang mga nilalang na nakikitira lang din dito sa mundo.
Pagpasensya nyo na lang din po si Ate Dinas. Meron lang din po kasi talaga kaming problema na kinakaharap ngayon. Problema? Opo, ang dambuhalan ng dagat, ang Bakunawa. Ibig sabihin, yun ang wenyo-wenyo yung sa Bakunawa? Opo, totoo ang Bakunawa. Isa itong dambuhalang ahas ng dagat na nakahimlay sa kailalimang bahagi ng karagatan at nagigising sa tuwing sasapit ang tinatawag na paglalaho ng buwan. Yung tinatawag na lunar eclipse. Naalala ko ang alamat na yun na laging ikinikwento sa akin ng aking inay noong bata pa lamang ako. Ang sabi sa alamat, noong unang panahon, ang daigdig daw ay mayroong 7 buwan na sabay-sabay nagbibigay liwanag sa kalangitan tuwing sasapit ang dilim. Ang mga ito ang nagsisilbing tanglaw sa gabi at nagpapanatili sa balanse ng karagatan. Dahil sa angking ganda ng mga ito, ang Bakunawa ay nabighani at tinangkang kainin ng 7 buwan. Nagtagumpay ito na lamunin ang unang buwan, pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5 at ika-6 na buwan. Hanggang sa natira na lamang ang ika-7 buwan. Nang makita ng mga tao na lalamunin ng Bakunawa ang natitirang buwan at unti-unting nagdilim ang kalangitan, sila ay tumangis, umagulgol, nag-iyakan at ang kanilang hinagpis ay dumagundong sa buong karagatan. Hanggang sa ang kanilang panaghoy ay narinig ng Bakunawa at iniluwa ang ika-8 buwan at muli itong bumalik sa ilalim ng dagat at hindi na muling namataan. Dahil doon, naisip ng mga tao na ang kahinaan ng Bakunawa ay ingay, malalakas na tunog na dadagundong sa buong karagatan. Kaya sa tuwing sasapit ang lunar eclipse o sa wika nyo ay paglalaho ng buwan, pinapaniwalaan nila na ang Bakunawa ay muling umahon sa ilalim ng karagatan upang tangkain na lamunin ang natirang buwan. Kaya naghahanda ang mga tao ng mga tambol at ibang mga instrumento para mag-ingay upang ang halimaw na ito ay muling pabalikin sa ilalim ng karagatan. Iyon ang alamat na kwinento sa akin ng aking ina kung bakit daw nagkakaroon ng lunar eclipse. Pero pinatunayan na naman ng siyensya kung bakit nagkakaroon ng ganitong pangyayari. Kaya sinabing alamat lang ito at hindi talaga totoong nangyari. Ang galing mo malang magkwento eh. Salamat! Gusto mo ba ikwento ko rin yung tungkol sa 3 dayo sa kuweba ng mga sirena na pinatakas ng bunsong kapatid ng pinuno nila? Teka, may nasabi ba akong mali? Sorry na agad. Kasi po, Alam ko kung bakit ka malungkot. Ang katotohanan tungkol sa Bakunawa ay hindi malilimutan ng mga sinag. Ang tunay na kwento ay naipasa sa bawat henerasyon hanggang sa ating kapanahunan ngayon. At habang buhay itong magsisilbing aral sa mga katulad natin na ang pagtulong sa mga tao ay maglalagay lamang sa atin sa panganib. Anong ibig niyong sabihin? Hindi totoo ang alamat? Katulad ng sinabi ko sa'yo, tinanggal ng tunay na Diyos ang kaalaman ng mga tao sa kung ano ang tunay na nangyari sa pagitan ng inyong lahi at ng mga sinag. Isa na rito, ang kwento tungkol sa Bakunawa. Ang katotohanan patungkol sa Bakunawa ay natabunan ng kwento-kwento, sabi-sabi at basa-basang istorya na naging alamat. At bilang isang sirena, uri ng sinag na nakatira sa karagatan, hahayaan kong ikaw ang magkwento ng buong katotohanan. nakakalungkot lang pong isipin na ang tingin ng mga tao sa Bakunawa ay isang panganib. Dahil ang totoo, ito ay hindi isang halimaw na dapat katakutan, kundi isang sinag na nagmahal sa mga taong kanyang pinangalagaan. Noong unang panahon, kilala ang Bakunawa bilang isang sinag na animoy dambuhalang ahas dagat na may pakpak. Ito ay tumutulong sa mga tao upang magbigay ng tubig sa pamamagitan ng ulan, nagbibigay ng masaganang ani sa mga mangingisda sa pamamagitan ng paggawa ng mga maliliit na daluyong papunta sa pangpang, at inaalagaan ng mga ito sa tuwing pumapalaot. Siya ang tagabantay ng mga taong naninirahan malapit sa dagat. Ngunit,
Nang dumating ang panahon na ang mga malalakas na sinag ay naging mga Diyos-Diyosan, tinangkarin siyang sambahin ng mga tao. Subalit, dahil alam niya ang kanyang katayuan bilang sinag sa harap ng tunay na Diyos, hindi nito tinanggap ang kanilang pagsamba. Para mailayo ang kanyang sarili sa tukso at mailayo ang mga tao sa maling gawain ito, minabuti niyang lumayo at nanirahan na lamang sa ikailaliman ng karagatan. Pagkatapos ng mahabang panahon na siya ay humimlay sa ilalim ng karagatan, iyon ang panahon na naghari ang mga sinag na naging Diyos-Diyosan. Kinalimutan ng mga taong ito na may bakunawa na minsan silang pinangalagaan. Nabulag ang mga ito sa kanilang pagsamba sa 6 na Diyos-Diyosang tumatanglaw sa kalangitan tuwing gabi kasama ang nag-iisang buwan. Unti-unting minaagaw ng 6 na Diyos-Diyosang ito ang pananampalataya ng mga tao na dapat sana ay sa tunay na Diyos nila ibinibigay. Kaya upang iligtas ang mga tao sa mali nilang pagsamba, muling umahon ang bakunawa at kinain ng mga sinag na ito. Sila'y nanumbalik sa pagiging isang ningning at nagpalaboy-laboy muli sa mundo. Ang gabing iyon ay naganap kasabay ng paglalaho ng buwan. Ibig sabihin, sumasang-ayon sa eksplanasyon ng siyensya ang tunay na kwento ng bakunawa. Iisa lang talaga ang buwan at ang bakunawa ay walang kinalaman sa tinatawag na lunar eclipse. Ang pagkain ng bakunawa sa 6 na sinag ay eksaktong nangyari lang sa gabing nagkaroon ng paglalaho ng buwan. Tama po, ngunit dahil ang mga tao noon ay kulang sa kaalaman, inakala nilang maging ang buwan ay lalamunin nito. Takot ang naramdaman ng mga tao sa bakunawa dahil nilamon nito ang 6 na sinag ng kanilang sinamba. Lalo pat inakala nilang pati ang buwan ay lalamunin nito. Sila ay naghinagpis, humagulgol at ang dagundong ng kanilang panaghoy ay dinig sa buong karagatan. Labis itong ikinalungkot ng bakunawa, kaya tinangka nitong lumapit sa mga taong minsan niyang inalagaan. Dito naganap ang malagim na karanasan niya sa mga tao. Siya ay kanilang tinanggalan ng pakpak, pagkatapos ay pinagtabuyan. Sila ay sama-samang sumigaw, nag-ingay at ang kanilang mga tinig ay umalingaw sa dagat, dahilan upang ang bakunawa ay muling bumalik sa ilalim ng karagatan kung saan ito nakahimlay. Sa mga panahong nagdaan, pagkatapos na maikulong sa mga mutya ang ibang mga sinag na naging Diyos-Diyosan at tinanggal ng tunay na Diyos ang alaala ng mga tao tungkol sa mga sinag, ang totoong kwento ng bakunawa ay hindi na nila kailanman nalaman dahil wala ng sinag na nagtakang ipaalam ito sa mga tao. Ang imahe ng bakunawa ay nanatiling masama sa kanilang alamat. At sa tuwing sasapit ang paglalaho ng buwan, naaalala ng bakunawa ang sinapit niya sa kamay ng mga taong minsan niyang minahal at muling umaahon sa ibabaw ng dagat at ipinamamalas niya ang kanyang galit sa mga taong minsan siyang pinagmalupitan. Siya man ay hindi nagpapakita sa pisikal na mata, ay pinaparamdam niya naman sa mga ito ang kanyang bagsik. Iyon ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lindol na nagdudulot ng malaking daluyong na pumipinsala sa mga tao. Ito ang paraan niya para ipaalala sa mga tao na may bakunawa na minsan silang inalagaan, ngunit kanilang tinanggalan ng pakpak at pinagtabuyan. Iyon ang tunay na kwento sa likod ng inyong alamat. Hindi niya masama yung bakunawa. Teka, nasan si Tiyanak? Kinikis-kis ko lang yung mukha ko sa bato. Ang katid na eh. Kaya pasensya na po talaga kung nadamay pa kayo sa init ng ulo ni Ate Dinas. Dahil ilang araw niya na rin itong iniisip. Teka, kung ang mga tao ang napipinsala ng bakunawa sa paggawa ng lindol at malalaking daluyong papunta sa pangpang tuwing magkakaroon ng lunar eclipse, bakit niyo pinoproblema ng mga sirena ito? Anong koneksyon niyo sa galit ng bakunawa sa mga tao? Katulad ng bakunawa at iba pang mga sinag,
minahal din namin mga sirena ang mga tao. Kahit na ang mga ito ay lumalapastangan sa kalikasan, lalo na sa karagatan. Hindi rin naman namin gustong gambalain ng Bakunawa ang mga tao kada taon. Ang ganitong gawain ng Bakunawa ay galing sa galit at paghihiganti. Kahit nauunawaan namin ng dahilan nito, hindi namin ito hinahayaang patuloy na gambalain ng mga tao, lalo pat tuluyan nilang nakalimutan ang kanilang ginawa. Isa pa, ilang libong taon na rin naman na nakalipas. At kapag pinagpatuloy ito ng Bakunawa, hindi malayong matuklasan muli ng mga tao ang dahilan sa paglindol at malalaking daluyong tuwing naglalaho ang buwan. Hindi na kami magiging isang alamat at sabi-sabi lang sa mga tao. Mabubuksan muli ang kanilang kaisipan sa katotohanan kami ay tunay na naririto kasama nyo. At baka mangyari ulit ang nangyari noong unang panahon. Kaya upang ito'y mapigilan, ang mga sirena ay gumawa ng paraan. Bawat henerasyon, may 4 na sirenang may dugong bughaw ang itinakda upang maging bantay sa himlayan ng Bakunawa tuwing sasapit ng paglalaho ng buwan. Sa pagkakataong ito'y umahon mula sa ilalim ng karagatan, ang 4 na tagapagbantay ay umaawit ng isang himno. Sa pamamagitan nito, ang galit na nararamdaman ng Bakunawa ay unti-unting huhupa at babalik ito muli sa pagtulog. Sa gayon, walang lindol at malalaking daluyong na ang kumipinsala sa mga tao sa tuwing sasapit ng paglalaho ng buwan. Iyon ang dahilan kung bakit walang anumang pinsala na nararamdaman ang mga tao dahil pinoproteksyonan sila ng angkan ng mga sirena. Oh, okay naman mali. Oo nga, kayang-kaya niyo naman pala ang Bakunawa. Tara na, alis na tayo. Teka, may problema nga sila, di ba? Ano ba yung problema? Sa henerasyon ng mga sirena ngayon, ang 4 na mga nakakatandang mga kapatid ko ang itinakdang maging bantay. Si Ate Karel, si Ate Pia, si Ate Dinas, at ang panganay naming kapatid, ang aking Kuya Sugo. Ilang taon na rin nilang hinaharang ang paghihiganti ng Bakunawa sa mga tao. Ang tinig nila ang nagiging proteksyon laban sa lindol at malalaking daluyong na maaaring puminsala sa mga to. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kuya Sugo ay biglang naglaho. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanya, kung saan siya pumaroon, at kung anong dahilan bakit siya nawala. Siya ay isang kapatid na mapagmahal. Bilang nakatatandang lalaki, siya ang nangangalaga sa amin. Lalo na sa akin bilang kanyang bunsong kapatid. Mahal na mahal kami ni Kuya Sugo. Ngunit hindi talaga namin alam kung anong nangyari sa kanya. Dahil doon, nagkaroon ng epekto ito kay Ate Pia at Ate Karel. Si Ate Pia ay binalot ng matinding kalungkutan at kailanman ay hindi na namin narinig ang kanyang boses. Tuluyang nawala ang kanyang tinig at hindi na muling nakapagsalita pa. Habang si Ate Karel, sa bawat araw niyang panaghoy at isinisigaw ang pangalan ni Kuya Sugo sa dalampasigan upang umalingaw-ngaw sa karagatan na may masidhing damdamin na nagbabakasakaling ang aming mahal na kapatid ay muling makita, ang boses nito ay tuluyang nasira at bumaba. Ang dating maganda at mataas na tinig ay hindi na namin muling narinig sa kanya at napalitan nito ng parabang isang malalim na boses dulot ng kalungkutan. Si Ate Dinas naman na pangalawang mas nakakatanda sa aming magkakapatid ang pumasan sa responsibilidad ni Kuya Sugo. Kaya naiintindihan namin siya kung bakit ganoon na lamang ang paghihigpit niya sa aming magkakapatid. Nagbago siya simula nang mawala si Kuya Sugo at tuluyang naging bato ang kanyang puso. Habang ako ay kanyang pinipilit na maging katulad ni Kuya, kailangan daw akong sumunod sa yapak ng aming panganay na kapatid upang ako ang humalili at pumalit sa kanyang boses at muling makompleto ang tinig ng mga tagapagbantay. Dahil kung hindi,
Walang pipigil sa Bakunawa at muli itong maghahasik ng lagim sa mga taong naninirahan malapit sa karagatan kapag sumapit ang paglalaho ng buwan. Teka, kailan ba ang susunod na paglalaho ng buwan? Hindi mo man yan ninigyan namin ng isang sirena sa kamanin niya kanina. Mamaya niya, mga sumingan yung araw. Mamaya? Pwede bang umihi muna? Di ka na mapigilan eh. Gustuhin ko man po na tanggalin ng mga tali nyo, pero hindi ko maaaring gawin iyon. Naku! Madadamay talaga kami dito. Kailangan naming makaisip ng paraan para makatakas. Kung ganun, anong gagawin ng Ate Dinas mo? Hindi na niya makakatulong sina Ate Pia at Ate Karel. Ako naman, wala pang sapat na lakas ng loob para pumalit sa aking kuya. Kaya siya lang ang mag-isang pumunta sa himlayan ng Bakunawa upang harapin ito at kantahan. Gang, ang Ate Dinas mo, nabigo sa pagpapatulog sa Bakunawa. Hindi maaari. Mukhang ito na ang simula ng kaguluhan sa pagitan ng karagatan at mga tao. Ano pong gagawin natin? Bihag ng Bakunawa ang inyong kapatid. Tumakas na kayo. Iligtas niyo ang inyong mga sarili. Kapag natuklasan ng mga tao ang tungkol sa Bakunawa at dinugis ito sa karagatan, madadamay ang mga sirena at iba pang mga sinag na naninirahan sa dagat. Umalis na po kayo. Kung gumagana lang ang mutya ng agila sa akin, matutulungan ko sila. Bakit naman kasi ang suplado mo? Wala ka bang puso? Tulungan mo kami. O kaya naman, ngangamitin ko yung mutya ng hunya mo. Mangmamalat kayo ako bilang mamaing Makunawa. Nyamot, mangnyanganyahan niya sa akin. Hindi niya mangangalit. O diba? Ang talino ko. Oo, tapos samahan mo na siya sa ilalim ng dagat at mamuhay kayo ng mapayapa. Bayutak ka kapalit ng suggestion mo. Ay, huwag niya lang pala. Gong, alam kong ikaw ang bunso sa inyong magkakapatid. Pero katulad ng sinabi ng Ate Dinas mo, inaasahan ka niya na papalit sa kuya sugo mo. Hindi kaya ito ang paraan para masolusyonan ang problema nyo? Ikaw ang kailangan nila. Hindi ko po kaya. Hindi ko kayang palitan ang boses ng aking kuya. Bakit? Ikaw na lang ang natitirang lalaki sa inyong magkakapatid Kasi po, Hingi nga, ngumanta ka nga. Imaringin mo nga sa amin yung boses mo. Sampol, 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 sampol. Anay? Sige na, makikinig kami. nahihiya po ako. Huwag ka nang mahiya. Tayo-tayo lang naman dito. Baka po kasi pagtawanan niyo po ako. Mag-aukuman niya. Mas manyayaw ka. Sige na nga po. Susubukan ko po. Alon man ay tumataloy at
ang agos ng dagat nagpapatuloy. Sige lang, ituloy mo lang. Lalo naman ay dumidaloy at ang agos ng dagat nagpapatuloy. Ngunit bakit pilit na lumubog ng paligid sa hamon lumang hindi naman akma sa ilalim ng tahimikay. Doon nagkakuli ang likas na yaman. Ito ang aking aming nadidinig. Ito ang aking kami nakikinig. Nasa panganib si Ate Dinas. Wala na ring saysay kung mananatili pa kayo dito. Umalis na po kayo. Pero paano kayo? Malaya na tayo! Tara na! Sa wakas! Tara na! Problema po ito ng mga sirena. Wala po kayong kinalaman dito. Kaya iligtas nyo na po ang mga sarili nyo. Teka, hindi tayo aalis. Bakit? Kailangan natin silang tulungan. Mamano niya yung mga kanulong? Gihamat yung kakayahan ng mga mutya natin. Ang kailangan nila, mga ninik mampanulo sa makunawa. Tampalina, hindi ba sinabi mo na nakalimutan ng mga tao ang totoong nangyari sa mga sinag at napalitan ito ng mga alamat at kwento-kwento? Oh, bakit? Pero hindi naman nabanggit kung ang alamat o kwento-kwento ay hindi totoo, tama? Oo. Kung ganun, may ilan sa mga alamat na maaaring hango pa rin sa totoong nangyari katulad ng 7 buwan na nasa kwento-kwento, pero ang totoo ay 6 na sinag at 1 buwan lang. Kahit papano nalalapit pa rin ito sa katotohanan, hindi ba? Oo. Kinulo lang ng alamat ang istorya. Pero may ilan doon na hango sa totoong nangyari. Teka, di kita magets. Anong pinupunto mo? Tungkol sa epekto ng ingay at tunog sa bakunawa. Naaalala ko, ikwinento ng aking inay na lumayo ang bakunawa sa mga tao nang makita niya itong nagkakasiyahan, nagsasayawan at nagkakantahan. Oh, tapos? Gong, wala ka bang naaalalang naikwento sa'yo na katulad ng kwentong yun sa alamat? Meron po. Noong unang panahon na inaalagaan pa ng bakunawa ang mga tao, masaya niya pinagmamasdan ng mga ito habang sama-sama nagkakantahan. Pero ano pong maitutulong nito sa sitwasyon natin ngayon? Maaaring iyon ang sagot. Hindi ang tinig ng mga sirenang tagabantay ang dahilan kung bakit humihinahon ng bakunawa. Kung ganun po,
Anong dahilan? Wala sa tinig ang susi, kundi nasa pagkakaisa. O, pagkakaisa? Kaya wala nang kakayahan ng Ate Dinas mo na patulugin ng Bakunawa ay dahil sa hinarap niya ito ng mag-isa. Dahil iyon ang nagpapakalma sa Bakunawa, ang may makita siyang mga nagkakaisa. Ibig sabihin, Kahit na ano pang tinig ang lumabas sa ating bibig, ang mahalaga, tayo ay haharap sa kanya ng sama-sama. Ha? Ano? Nina, nayong lahat? Nasama niyo? Hindi naman niya yung mga sirena. tsaka, isa pa, kapag nakita ka ng isang tao, baka lalo siyang magalit. Hindi. Panahon na para malaman niyang hindi lahat ng tao ay masasama. Kung ganun, ano po ang gagawin natin, Kuya Tasyo? Tumakas na ang lahat ng mga sirena. Kami na lang po ng mga kapatid ko ang nandito. Kailangan natin ng bawat isa. Pero, paano po iyon? Hindi naman na nakakapagsalita si Ate Pia. Hindi natin kailangan ng boses niya. Pia, kaya mo naman siguro to, di ba? Wow, ayos na. Ikaw naman, Karel. Ang boses mo man ngayon ay may kababaan. Tinig pa rin niya na mapapakinggan. Testing mo nga. Ayos lang ba talaga kung ganito yung boses ko? Wow, pare. Sirena ka maungamri. Ayos! Ngayon, go. Kuya Tasyo, Panahon na para marinig ng Ate Dinas mo at makita niya kung sino ka talaga. Kuya, Kakanta rin ako! Namimiss ko na rin kumanta kasama ng ibang mga labana at ang aming mahal na Maria Makiling. Ako rin, kakanta ako. Sigurado ka? Wag na kaya. Baka lalong mabuisit yung Bakunawa. Aray eh. De, joke lang. Siyempre, kasama ka. malapit na po maglaho ang buwan. Kailangan na po natin subukan ang naiisip niyong solusyon. Tara na. Ate Dinas! Tasyo, parang kinakabahan ako sa naisip mong ideya. Paano kung mamunin niya yung ulit nyo? Bakunawa! Alam kong puno ka ng galit at paghihiganti sa mga taong lumapastangan sa'yo, kaya ikaw ay lumayo. Pero nais kong malaman mo, di ka nag-iisa, sa dilim ay umahon na. Limutin ang nakaraan sa lilim ng buwan, kaibigan. Di ka nag-iisa, sa dilim ay umahon na. Limutin ang nakaraan sa lilim ng buwan, kaibigan. Di ka nag-iisa, sa dilim ay umahon na.
nakaraan. Sa lilim ng buwan, kaibigan, di ka nag-iisa. Sa dilim ay umahon na, limutin na nakaraan. Sa lilim ng buwan, kaibigan, at kung ako'y pakikinggan, ako'y iyong hagkan. Dambuhalang bagong nawa, aking kaibigan. At iyon ang katapusan ng mahabang panahon na galit at paghiganti ng Bakunawa. Dahil pagkatapos niyang makita ang aming pagkakaisa at marinig ang sama-samang pagkanta, hindi na siya muling natulog sa ikalaliman upang mag-antay ng susunod na paglalaho ng buwan at muling umahon para maghasik ng lagim. Oo, hindi na mangyayari yun. Bakit? Dahil siya ay tuluyan ng naging ang amo-amo naman pala ng bebe ko na yan eh. Bait-bait naman yan eh. Sinong good boy? Sinong good boy? Ha? Sinong good boy? Tasyo, pinahanga mo ako sa iyong ginawa para sa mga tao, sa Bakunawa, at para sa aming mga sirena. Nagpapasalamat ako sa iyo. Naku, wala po yun. Tsaka, buti na lang di niyo po talaga kami nilunod. O, di nakatulong pa kami. Kuya Tasyo, maraming salamat dahil binalik mo sa aming magkakapatid ang kumpiyansa namin sa aming mga sarili at kayo naging dahilan para mailigtas sa mga sinag ng karagatan. Wala yun, Gong. Magpapakabait ka, ha? Tsaka baka may sasabihin ka din sa Ate Dinas mo. Ate Dinas, tungkol sa aking tinig. Kaya hindi ko magawa ang inaasahan mo sa aking pumalit kay Kuya Sugo. Kasi kailanman na hindi ko inasam na maging katulad niya. Dahil ang totoo, ikaw ang hinahangaan ko. Gong, patawarin mo ko kung nasakal kita sa pagpilit ko sa iyong pumalit sa ating panganay na kapatid. Pero lahat ng yon ay dulot lang ng aking pangamba sa ating suliranin. At kahit ano pang tinig ang meron ka, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin ng iyong mga kapatid. Ako pala ang papalitan mo eh. Matagal pa po iyon, pero salamat po Ate Dinas. Ayan! Happy family na ulit! Hindi nyo na naman po kami siguro ipapalunod sa dagat, no? Pwede naman. Lalo ba't may alaga ka ng Bakunawa na magliligtas sa'yo. Nako, yung bimiro niyang yung sinasyo, hindi na mo, aayos na mo kami. Maka kung ano pa mangyari sa amin niyo eh. Teka lang, may nalimutan kayo. Napatunayan naming mga sirena ang inyong mabuting kalooban. Nagtitiwala kami na gagamitin ninyo ito sa tama. At kapag tapos na ninyong gamitin ang mutya, makakaasa ba kaming maibabalik ninyo ito sa amin? Opo, umasa po kayo. Sa inyong harapan, narito ang perlas na naglalaman ng mutya ng dagat. Ang mutya na may kakayahang magpakalma o magpatulog ng anumang nilalang. Teka, bakit hindi nga natin naisip na kunin kanina ang mutya? Nahirapan pa akong mag-isip eh, pwede naman pala natin gamitin kanina yan. Oo nga no, pero mas maganda naman ang plano mo. Kasi kung ginamit mo ang mutya, matutulog lang ang Bakunawa. Pero magigising pa rin itong impyerna. Sa bagay. Kung wala na kayong sasabihin, hawakan nyo lang ang kabibe at kusa itong papasok sa kung sino man ang tinatanggap nito bilang kanyang gabay. Ang tanong, sino ang tatanggap ng mutya?
Oh, Nyasyo, mga anaon mo na uli para magkaroon ng mutya ng ngangana sa'yo. Malay mo, sa mga anaon no, mangamit mo na ang mutya ng dagat. Hindi. Ngango, sabay tayong humawak. Seryoso ka? Natutunan ko ngayon na hindi na mahalaga kung sino ang makakakuha hanggat tayo ay nagkakaisa at maglalakbay ng sama-sama. Kakaiba talaga ang kumag na to. Okay, sige. Singano, ikaw na naman ang nakakuha ng mutya, bayuta ka. Ang mutya ng dagat. Mutya! 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 Alagaan niyo pong mabuti si Baku! Nyara niya, sa susunod natin manglalakbay, mga best friend. Para makakuha ng ginto, pambayad ninyo sa mga balit nyo. Para mailayo ang mutya ng bahaghari sa kamay ng mga aswang. Ay, sorry. Halo naman ay dumidaloy at ang agos ng dagat nagpapatuloy. Ngunit bakit pilit na tumambong ng paligid sa mundo mang hindi naman ako sa ilalim ng tahimikan. Doon nagkakuli ang likas na ito ang aking aming nadidinig. Ito ang aking kami nakikinig. Di ka nag-iisa sa dilim ay umahon na. Limutin ang nakaraan sa lilim ng buwan, kaibigan. Di ka nag-iisa sa dilim ay umahon na. Limutin ang nakaraan sa lilim ng buwan, kaibigan. Di ka nag-iisa sa dilim ay umahon na. Limutin ang nakaraan sa lilim ng buwan, kaibigan. Di ka nag-iisa sa dilim ay umahon na. Limutin ang nakaraan sa lilim ng buwan, kaibigan. Di
aking kaibigan. Ay mga solid kahirang, tapusin ulit ang video para malaman nyo kung sino ang nanalo sa ating special shoutout. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating Aswang Chronicles Season 2 Mutya. Ito nga po pala ang aking malapit na kaibigan na si Jed na gumanap bilang Gong. Suportahan nyo rin po siya sa kanyang mga channel na Jed Animation Story at Jed Horror Story kung gusto nyo ng mga storyang may cute characters at napakagandang storytelling. Salamat Yuan! At syempre, suportahan nyo rin po si Yuan na gumanap bilang Tasyo, Ngango, Tampalina, Dinas, Karel at sa lahat ng mga kumantang Serena. O edi ikaw na lahat! Kaya, subscribe na! At ako naman po si Shane bilang taga-Masid na Serena. Isang kahirang tulad nyo. President ng Kahirang Club. Char! Patuloy po nating suportahan ang Creepinoy channel. Shoutout din sa ating mga kahirang members na may white badges na sina Wapong Animation, Boss G, Ate Nikki, at ang bago nating kahirang na nag-join, si Jeng Jumamoy. Maraming salamat po sa pagsuporta, Ate Jeng. Uy, congratulations sa green badge mo. Kung gusto po ninyong ma-shoutout ng aming mga bosses, mag-join lang sa kahirang membership for as low as 25 pesos only. O kaya naman, sagutin lang ang katanungang ito. Sino ang pinakabata o bunsong kapatid ni Dinas? Comment down your answers kasama ng inyong name na gusto mong i-shoutout. At antayin po natin ang next upload kung sino ang maswerteng mabubunot natin. Dahil ang mapalad na nanalo ng special shoutout sa nakaraang video ay si Bernard Ginto ng Quezon City. Maraming salamat sa pagsuporta, Bernard. Ingat po kayo lagi dyan sa Quezon City. And sana po mag-enjoy kayo lagi sa pananood dito sa Creepinoy. Mag-iwan lang din po kayo ng mga comment na patungkol sa ating storya dito sa comment section at pipili po ako ng mga ilalagay natin dito sa shoutout na nakikita nyo sa ating baba. O, baka ikaw na ang susunod na ma-shoutout natin. Kaya kita-kits sa episode 4. Paalam!